Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Dumadagdag, mababawasan pa. Oy, nakaraos din yung birthday. Hindi ako masyado ganda, sa pamilya lang mga boss, oo. Ay, salamat po sa mga nagpa-birthday, Kay Pastor Jurlagon, Brad, salamat. Nagpahabol si Pastor, oo. Si, Tia Deli, o si, Michelle Edwin, o Kalat ni Baya, o salamat to talaga. Pandagdag gastos na yung iba doon. Ang hirap ng buhay ngayon, hindi pwede magsanda ng maghanda. Buti kung milyonaryo si Mr. Sa totoo lang, hindi naman eh. Diba? Dito tayo sa mga flood control project. Putik yan. 250,000 kapital. Ang nakuha raw na proyekto, 5 bilyon. Tayo na, ano ba yan? Parang Parmali 628,000 na kapital. Ang nakakuha nung lintik na Parmali, kulang-kulang 12 bilyon. Tangin na, ano ba? Tangin na yan. Mga walang konsensya ito, mga demonyo na to. Oo, pakinggan natin to, mga pre, ha? Sa web ng Office of the President po. Opo, yung sa website, ano po, yung sinabing magreklamo kayo po doon, ano po. Paanong papel po ng DPWH sa pag-determine kung talaga bang substandard ang ginamit na material? Kasi sa Oriental Mindoro, sabi ng gobernador, ang ninipis ng ginamit yung kable, pati yung mga simento ang ninipis, kaya tuloy nasira kaagad. Napanood nyo naman lahat itong mga balita na ito, di ho ba? Tuloy pa natin. Ano ba yun? Anong papel ng DPWH dyan? Titingnan po namin kaagad. Meron naman po namin quick assurance unit na dapat mag-imbestiga po dyan. Now that yun nga yung sinasabi ni Governor Dolo na substandard, and I think we'll have to document everything so that tingnan natin. I think that will be the documents that we will use actually to compel or prosecute kung natapos na yung warranty period yan at nakita namin na wala na siya sa warranty period. Kasi kung nasa warranty period pa yan, we will let of course the contractor to do it properly yung sa design yan. Na walang bayad sa walang bayad po yan, walang bayad po yan kasi may warranty. Kumbaga back job. 1 year eh. Parang 1 year warranty job. period po yan. Opo. Pero sa unang tingin ba, Secretary, malalaman kung... Bago lang ho yan sa Mindoro eh. Oo, tapos wasak na. Nakita nyo, ang bakalo parang ano yata eh. Malaki lang ng konti doon sa stick ng barbecue. Oo. Tsaka banana cue. Dispalinghado kung substandard ang gawa o hindi, o kailangan ng katakot-takot na tracing ang gagawin dyan? Hindi naman po kasi I think there is supposed to be design actually na sinunod ng contractor eh. Meron pong specifications, may specifications po yan kung anong klaseng bakal ang gagamitin, kung anong kakapal ng semento na gagawin, at kung ano yung nasa ilalim. Lahat po yan, naka-detailed, naka-detalya po dun sa design ng structure na dapat niyang gawin. So it's not really that big issue kung titingnan po natin yan. Opo, pero sa mga yari na pong proyekto, ibig sabihin hindi ba ito... Karamihan ho rito mga friend Panahon ni Digong yan yung iba dyan. Oo, panahon pa ni Digong yung iba dyan. Pagkaya bumagsak na tulay dito sa Isabela. Puto, okay lang sana kung maski malaking halaga basta napakikinabangan na maayos Yung tulay sa Isabela, kabago-bagong bukas, bumaksak na. Alam nyo mga friend, sa totoo lang. Dapat itong mga proyekto na to, itong mga sinasabi. Alam nyo, sinasabi, nabalitaan ko lang sinasabi naman nila, mabablacklisted na raw yung mga kontratista. Pag napatunayan palpak, puta na. Bilyon-bilyon halaga ng na yan. Proyekto. Tapos sasabihin nyo, iba-blacklisted nyo lang yung kontratista. Kung blacklisted nyo na ako? Dapat yan, puta. Lalo itong baha na ito. Dapat yung kontratista dyan mismo, yung mga nakinabang dyan. Sila ang ilubog sa baha. Putang ina mga yan. Mga kampo na ni Satanas talaga yan. Tama. Kaya ako, paulit-ulit ako mga boss. Ito ang impyerno. Yun langit. Oo, nandito rin po ang paraiso. Oo.
yung mayayaman, o lahat ng gusto nila, na paraiso sila, di ba? Tayo namang mga hindi naman masyadong kahirapan, o maski pa paano nabubuhay, wag lang tayong gumawa na masama. Oo. Manalig sa Panginoon, hanggang doon na lang. Oo. Kung gusto nating umakyat sa langit, wag naman na ho tayong magpakademonyo. Oo. Eto mga walang yang to, mga demonyo na to, nakatihaya na sa pera, walang kasawa-sawa sa kwarta. Mantay mo, 250,000, 5 billion na. Pagkatapos, yan nga, yung mga kontratista, sila Bongo. Noong panahon ni Duterte, walang ganito eh. Lubog din ng lubog sa baha ang Pilipinas, di ba? Meron bang nag-inspeksyon? Meron bang napanagot na kontratista? Ha? Yung Davao na lang, oh. Lintik kung buhain. Ang binigay doon, nilunod sa pera ni Duterte yun. Pulong pa lang, 51 billion na. Oh. Ano? Tangina, wala ako talaga. Wala ako. Ewan ko kung ano ang mangyayari dito sa ginawa ni PBBM na to, na yan na nga, inspection dito, inspection doon. Kung meron nga talagang mabibigyan ng sample, ha? Ang gulo. No? Ang gulo. Puta. Dahil sa... Kaya ito si Trump eh. Corruption. Wala ho yan. Puta, puro corrupt eh. Puro corrupt. Yun lang po tayo ng Dolomite Beach. Puta, kalain mo. Dolomite Beach. Puta. Dinudurog yung ano. Puta, grabe. Daang milyon yata yun. Billion din. Yung Dolomite na yun. Oo. Ito, sa Occidental Mindoro. Oh. Dito yata maraming mangyan eh. Dito. Sa Mindoro na to. Oo. Puta. Grabe ho talaga mga friend. Eto. Meron kayang maipakulong na mga kontratista dapat ho kulong yan eh. Bayad na kulong pa. Bakit? Ikrimen ho yan ah. Ilan hong tao ang nalulunod sa baha? Naaagos ng baha. Bahay na naaagos ng baha. Ha? Samantalang yung nagkekere krus, nakukulong eh. Etong mga hayop na to. Ha? Putang ina, grabe mga boss. Makapanindig balahibo eh. No? Ito pa isa, mayor ng Iloilo, ah. Iloilo Mayor slams 4 billion worth of missing unfinished flood control project. 4 billion, ha? Pakinggan natin yung Mayor. Thank you very much, Mayor. At alam nyo ho, kasi marami ho talagang gusto rin makuha ang panig ninyo. Kasi, di ba, tuloy-tuloy yung mga reports. Supposedly, dun sa advice sa amin, halos 4 billion pesos worth of flood control projects dyan. Eh, actually, dalawa yung nasa listahan no, ng Pangulong Marcos, yung top 15. Eh, actually, nasa top 5 pa sila eh. Naggawa ng flood control projects dyan. At yung iba, eh, hindi raw natapos. Tapos yung iba naman daw, eh nawawala. Ano ba talaga ho ang sitwasyon ngayon dyan? At talaga ho ba malaki epekto sa inyo nitong huli, yung pagbaha dyan? Mayor? Yes. Oh. Danny, last Baguio Precinct, Dante at Emong, Danny Buenape po ito. Ha? Meron ho itong 115,000 views. Kaya marami hong interesado dito sa nangyaring kahayupan na to. Itong mga timawa sa pera ng mga kontratista, mga kusino-sino, dahil connection ho ito eh. Hindi na pwedeng yung kontratista eh. Ang lagay, marami hong dadaanan yan bago siya ma-awardan ng kontrata eh. Bidding po yan eh. Bidding. Oh. At ang tinatanggap na bidding dyan, yung pinakamababang bidding. Hindi ho yung ipakikita mo yung quality na yung gagawin, ha? Alam nyo, maski pa paano, no, naka-ano ako eh, ng bidding sa gobyerno. No? Pero maliit lang. Catering services. Baka nakwento ko sa inyo to. Oo. Magpapakain ho kami. Nakipag-bidding ho ako dito, sa eskwelahan dito. Isabela State University. Iskwaa po ito. Matagal na panahon. Oo. Meron pa ho akong maski pa paano.
konting kainan na nakibiding ho ako dito sa para magpakain sa mga athlete. Ha? Palarong pambansa. Oo. Ha? Alam nyo, natalo ko. Magkano? Ha? 5 piso halaga. Mas mababa yung isang nakibid sa pagkain ng mga atleta. Tinignan ko yung menu na ipakakain niya sa mga atleta magmula almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan. 5 beses yung kakain yung atleta. Oo. Ha? Tinignan ko yung quality ng ipakakain. Sabi ko rin sa nag-ano sa akin, nagprotesta ako eh. Ma'am, kako. Kasi yun ang nireklamo ko pa. Tignan nyo naman yung pakakain ko sa ipakakain yan. Doon sa atleta. Eh kung yan lang ay pakakain sa atleta, kaya kong ibabayan, maski 10 piso pa. Tignan ko kung makatakbo yung atleta. Kako. Ganun yung ano. Siguro sabi, baka magreklamo to. Yung uri ng ipakakain, kako. Oo. Nanggigigil. Matagal na taon na lumipas. Oo. Oo. 5 piso natalo ako, mas mababa yung sa ano. Pero yung uri ng pagkain, eh malayo. Doon sa isa-isa, doon sa atleta. Oh. Ganun ho ang ano niyan eh. Makipagbid ka sa gobyerno, mga eto, bilyunan ang usapan dito. Bilyunan. Oh. Ang puta. 250,000. Nakakuha ng 5 bilyon. Tuloy natin to. Kay Mayor. Matindi yung epekto ng mga ng bagyong na pumasok dito no last July. That's why noon pa lang I called out na yung DPWH na si Iloilo City District Engineering Office to give proper coordination kasi ilang barangays na submerged sa flood no. Usually ilang barangay Iloilo, di ba taga rito si Drilon? lang, but this time 90 barangays out of Wow, ang 180 dami. barangays dito sa Iloilo. Wow. We have noticed that some of the projects caused flooding. Like for example, may isang project silang Puta, may project na. Ha? Yung project na ginawa, yung pa ang naging dahilan ng baha. Puta na, talagang grabe. ginawa na sa creek, ginawang bike lane. At yung opening ng bike lane or yung ilang metro, mas malaki pa yung bike lane na meters instead sa creek. Upon talking to DPWH Regional Office, kasi nagpatulong na lang kami sa kanila kasi walang proper coordination yung district office, sinabi nila na yung opening dapat ng creek mas malaki at may standard. Tama, Dani, tama. no? Oo. Pero yung nangyari, mas malaki pa yung Bike lane. Nako. Pero bakit ka magagawa ng bike lane sa creek? Oo. Kaya Yun nga, lang. so ibig sabihin, na-compromise yung lagusan ng tubig. Kaya Yes, umapaw yes. yung tubig dahil malawak yung bike lane. Pero di ba, Yes. pero di ba may approval dapat ng LGU yan? At saka, syempre, may specification na sinusunod kung gaano kalaki yun dapat para hindi mabablock yung yung dinadaanan ng tubig dun sa creek. Eh, yung LGU, Local Government Unit, sabi, dapat may coordination kayo. Ha? Pero nung panahon ni Digong, walang mga ganito eh. Dami rin baha, di ba? Pero to, pagtataka mo, bakit ngayon lang? Ilang taon na lang si Bongbong, lalaya sa pwesto. Di ba? problem, Danny, hindi naman sila ever since na coordinate sa LGU. Ilang times na kami nagsabi sa kanila publicly and also writing to them na mag-coordinate kayo sa LGU kasi para malaman din natin proper coordination will resort to Pwede ba yun? Hindi sila nakiki-coordinate sa LGU? Ewan ko, Mayor,
better implementation of the projects. You know, one of the projects that they had 2 or 3 years ago, during this flood, we've noticed kasi personal message talaga sa akin yung isang residente doon, na sabi niya, Mayor, ilang araw hindi bumababa yung baha. So pinapuntahan ko, Danny, just to find out na yung project ng Iloilo City District Engineering Office walang connection sa local na drainage. Local drainage, okay. Di ba? Oo. Kaya nga, teka, himayin lang natin, no? Kasi sinasabi dito, iba-iba, no? Merong missing daw na mga flood control, meron daw yung mga hindi natapos. Yung bang nire-refer nyo yung creek na nag-overflow dahil nga nilagyan ng bike lane, are you referring dito sa contractor na ano ba to, yung sa St. Timothy Construction o yung Alpha and Omega? Iba-ibang construction firms kasi yung andito, because I think they have, according to the record that they sent us, I'm not sure if this is official or meron pa mas maraming projects pa, 90 plus projects that Pero di ako naniniwala, Mayor, na wala kang alam dyan sa nangyari dyan. Mayor ka eh. Mayor ka. Kakausapin ka niyang mga kontratista na yan. Pag gumawa ng proyekto sa nasasakupan mo. Matuloy. Yung Iloilo City District Engineering Office submitted to us last July 31. It was the first coordination that we were able to get from them and first time to know na may mga projects pala na nga ganun. Yung ibang projects, that's why sinabi namin na may ghost kasi yung sa paper na binigay nila, walang specific areas. So, di ba, usually if you do a budget and Butya, ibig sabihin, Mayor, pinaiikot ka wala, ng mga kontratista? Nadali ka pa ng ghost project? Puta. Naniniwala ba kayo kay Mayor? project, dapat may mga specific areas. But like sinabi naman ni Sec, Alam mo palang dapat eh. Ba't pumayag ka? walang ghost projects. I think if they can provide us with specifics and saan yung mga address ng mga projects, I think mas maging clearer na sa ating lahat. Pero Mayor, di ba, you only took over itong midterm election from your father? Kasi Yes, yes. before your father, so ibig sabihin you're very much aware lahat ng Puta, tatay pala niya yung mayor dati eh. Oh. mga construction projects even before you took over? Pinag-aralan mo rin yung mga flood control projects na yun at nakita mo na parang somehow may mga ghost na projects na although dinideny ng DPWH, pero for now nakikita nyo ba na kasi yung naglabas na ang Pangulo doon sa kanilang press con na ito yung mga top na parang contractors na nakakopo, di ba? And sinasabi nyo ngayon na parang somehow aligned dun sa sinasabi rin ni Mayor Vico Soto, ito rin yung mga grupo na involved din sa iba pang flood control projects na kayo rin mismo pala ay naging biktima. Tama ba? Oh. Yes, Danny, I'll just say na yung projects that we've noticed na ghost projects kasi walang specifications. If DPWH can give us definite specific areas kung saan yung mga projects na yun, at least we're able. Naku, Mayor. Hindi ho ako naniniwala. Ikaw, Mayor eh. Madadali ka ghost project. Wala ang alam. To know and identify and give feedback kung ano na ba talaga yung status ng project. Oh. As of the moment, we can't give status kasi walang address yung mga projects na yun. O kaya nga, so it's something disturbing kasi sabi nyo kanina, Dito ho sa bahay na itchagin. Hindi ho pwede yan. Kumpare ko yung ano dito. Engineer. Oo, kumpare ko. Oo.
Hindi po pwede ang mga ganyan. Sus Mariosep. Ewan ko sa'yo, Mayor. Hindi po pwede sa Mayor dito na hindi dadaan. Yung mga proyekto na yan, hindi pwede. Dito, wala akong baha dito eh. Tsagi. Bago ko bumaha, inayos ng Mayor namin yung mga drainage, yung mga kanal na dadaanan kung sakasakali lalakas. Ngayon, maski ho anong lakas ng ulan dito, hindi ho baba dito sa sentro. Meron ng baha doon sa may banda baryo o sa mga maisan, ganun. Pero wala ho ganun. Tuloy. Mga huling mga bagyo at saka habagat, grabe ang pagbaha na nangyari sa Iloilo. Siguro naman na-witness nyo in previous mga, di ba, mga floodings or whatever na mga bagyo. 90 barangays sabi nyo naapektuhan. Tapos meron pala mga ganitong existing na flood control projects. Bakit hindi ho nagamit? Ibig sabihin parang somehow na kung ito ba Ito na 90 barangays na apektuhan. Bakit ngayon lang ba bumagyo? Ilang taon na? Ha? Taon-taon, ilang bagyo? Oh. Maski ulit sa Metro Manila, grabe rin ang baha. Quezon City, yung sa may UST, bagay, nung pa naman huyaan. Pero hindi ho ganito maabot ho ng dibdib. ito talaga kalaki na lustay, ibig sabihin hindi naramdaman in this last mga pagbaha. Oo. Kasi bago pa lang yung mga projects, Danny, no? And before, binabaha nga yung Iloilo, but we have a very big flood control project and that was under the time ni former President Gloria Macapagal Arroyo. So matagal na. This exists, new projects, I think nag-cause talaga or nag-worsen ng mga flooding kasi walang connectivity and some of the areas na no need naman ng bike lane nilagyan. So may mga issues, Danny, na nakita kami. As of the moment, we're engaging with academe to do a study kung ano yung nag-cause ng mga flooding and kung paano makatulong sa solutions na lang, no? Being a local chief executive, we have to focus on looking for solutions. Kahit may DPWH, but yung mandate natin to serve our constituents, so we got the engagement of UP Diliman professors and also local professors here from CPU Iloilo to study yung flooding natin and if ano yung mga suggestions nila sa mga current projects at if ito ba yung mga projects na ito nagdulot ng pagbaha. Pero for now, sa mga assessment nyo, initial assessment nyo at binigay din ng mga district engineers office nyo dyan sa Iloilo, you are confirming na itong St. Timothy Construction at saka yung Alpha and Omega General Contractor na sinabi sa report ng Pangulong Marcos, involved ho sila dyan sa mga flood control projects sa Iloilo. Yes. Tama? They have, I think they have 4 projects. And yung isa pa, yung St. Gerard, which also is the same owner of Puta, puro nakapangalan pa sa santo. St. Gerald, St. Timothy. Puta, grabe ha. Puro mga banal. Yan ang And Timothy also has a project here sa Iloilo. isang barangay sa Mohon, Iloilo. Okay. Pero yung itong involvement ng tatlo na supposedly ito pinangalanan na rin kasi si Diskaya yan di ba yung grupo nila di ba yung mayor pa nga tumakbo doon sa Pasig pero hindi nyo pa masasabi let's say isa-isahin kung ano-ano yung mga projects na yung kung ano yung missing kung ano yung hindi tapos yung bang inaalam ninyo kaya kayo nagpapatawag ng mga members ng academe na tulungan kayo na magkaroon ng report? Oo. Yung academe will do a study if yung mga projects na ito, ano yung dulot ng mga, if it will cause more flooding sa Iloilo, no? I think proper study and communication and cooperation with the DPWH also. Last time, I opened up kay Sec Bonoan na we're doing a study kasi some of the project cost yung pagbabaha dito. That's why he's very supportive of the
some of the projects daw doon sa Iloilo, yung pa nagiging cause ng bagbabaha. Nakakatawa to si Mayor. Ha? Sa halip na makatulong sa baha, yung mga proyekto, yung pa nagpapabaha. Ganun ba yun, Mayor? Study, and they're willing to wait after the study is concluded sa pagtatapos ng mga projects. Pero sino ho bang, let's say, lumulutang din ho mga pangalan na ibig sabihin, somehow coordinate ang mismong mga construction companies na to? Meron ho ba mga, let's say, kongresista ho from Iloilo or LGUs dyan sa panig ninyo na nakipag... Ang ganda ng tanong ni Danny Buenape eh. Mahirap na sagutin yan. Ano kaya sagutin, Mayor? Usap ho para sa mga flood control projects na to? Wala talagang, Danny, no? Nakipag-usap sa amin regarding this flood control projects. Okay. Pero yun... Walang nakipag-usap daw sa kanya regarding this flood control project. Ewan ko sa'yo, Mayor. Hindi ako naniniwala dyan. Nga? Kasi dito, Mayor ang ano dito, dadaan sa Mayor yung mga proyekto na yan. Hindi yung... Kasi merong municipal engineer eh. Natitingin dyan sa proyekto, pwede ba yung ganun? Tignan kung anong klaseng simento, paano kapal, paano yung bakal. May municipal engineer eh. Mayor. At least you have identified nga itong mga grupong ito na somehow sila yung Kung di ako magkakamali, itong Iloilo City to eh, di ba? Oh, Iloilo City. involved. So, ibig sabihin, this was done even during the time of your... Para ka mabansa ka na ikaw ACT, ano ka na? Considered ka as first class municipality. Kasi dito, Santiago City. Kami, hindi po kami city. Bali, parang second class municipality. Kawayan City, Ilagan City. Pag mga city, malaki ho ang ira niyan. Oo. Buhay na po yung mga ganyan. Kumbaga sa ano? Oo. Ang negosyo ho, buhay na buhay. Kaya parang hindi ho masyadong pag nag-city ka kasi taasan ng lahat ng mga presyo ng lupa eh. Kasi city ka na nga. Oo. Ito Iloilo City to eh. Father. Some of it during his time, the others kaka-implement lang this year. So may ibang 2024 like the one that we visited yesterday with President Bongbong Marcos. It was implemented 2024 and the others was implemented this year. All right, okay. So bali ho kasi for now we are also open bukas ho ang ating programa sa panigo ng St. Timothy Construction at ng Alpha and Omega General Contractor para ho sa kanilang reaction so we can have a balance presentation ng views nila. Pero yun lang ho, ang gusto namin malaman based on your experience ito ho bang nakaraan ng mga bagyo at saka habagat, ito ho ba yung pinakamatinding pagbaha na nangyari since yun na nga yung naaalala nyo when you were dyan sa Iloilo mismo? Oo. One of the flood na mas maraming affected, Danny. Yung mga projects ni St. Timothy and ni Alpha Omega, iba-ibang areas kasi. So, the ones that I've said earlier na yung the cause ng mga flooding, iba-ibang areas, Danny. So, we have 72 barangays na flood prone, but last Typhoon 90 barangays yung naging affected and 80,000 individuals. Iba-iba yung cause, that's why we're doing a study. I'm not sure if yung apat na project talaga ng St. Timothy, yung top 15 na binanggit ng Pangulo, yung malaking reason na binaha kami dito. That's why to confirm everything, we're doing a study. Apat na malaking project daw ng St. Timothy, yung pa naging cause, kaya sila binaha. Puta. Ay,
For now, Mayor, kamusta naman ho ang lagay ng panahon diyan? Wala na ho bang ibig sabihin pagbaha? Kasi sabi mo 90 barangays, ang dami rin 'yun. Ngayon ho ba dahil maganda na ba ang panahon or pa rin kayo? Nakaka-experience pa kayo ng Malaki, sakop dito si Mayor, 90 barangays. Malaki, no? Ito, Itiagi, ano lang ito 64 barangays. Oh. Ha? Malaki sakop ni Mayor. agad ngayon? Oh. Okay naman yung panahon. May drizzle lang, pero wala pa namang low pressure. So wala nang pagbaha. Wala nang pagbaha. Okay. So yun lang ho, ang worry nyo kasi noong nakaraan iba yung naging experience ho sa Iloilo. Okay, basta makikibalita kami, Mayor, at least meron kayong mga hinihintay na pagsusuri o yung pag-aaral na gagawin ng ACADIP. Mana, pag-aaral ng ACADIP. Ewan. Ito pa mga boss, oh. Tibo, mahigit 300 milyong piso umano. Kaanak ni Senator Bongo nakakuha umano ng 326 million flood control project. Puta. Ayun niya. Ang flood control projects nakuha ng kaanak ni Senator Bongo. Narito ang exclusive agenda report Si Mr. Malakupit. ni Hannah T. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Bilyonaryo News Channel, madalas bahain ang Kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamayari ng 2018 na, panahon ni Digong. Sad to say, honorable ho ito si Bongo. daw ng ama ni Go. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Katunayan, nitong nakaraang taon lang, naging basehan niya ni former Senator Sonny Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints laban kina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira ni Asa na yung sinampa ni Trillanes na plunder. Ala talaga. Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga kumpanyang pagmamayari ng mga Go. Nung Tangay na 6.6 billion. Tangay na. Ay nako. PBBM, mas mabuti yata surrender mo na itong Pilipinas sa Amerika para maging parang ano tayo. Ito. Yung naging polling state. 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 43 billion. Talagang tindi ng Davao na panahon nito si Digong, no? At karamihan sa projects, kasama ang sa Alfrego at CLTG, na delay o hindi naman daw natapos. Ayon pa kay Trillanes, dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila nagpayaman ang next of kin ni Go. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha Kaya yung mga next of kin na yan, baka dami lang ni Digong yan O, di ba? Dami lang niya yan. Pinangalan lang sa kanila. O, ganun lang yung kanila O, di ba? Sobrang yaman naman ito. Bilyon-bilyon. Wala. Ano palagay niya kay Duterte? Bali. Kibuloy nga. Kita mo si Kibuloy. Sobrang yaman na. Kala mo sobrang yaman, di ba?
Nung nahuli si Bugok automatic, si Digong ang administrador ng lahat ng ari-arian. Appointed son, tapos ang naging administrador, gusto sa impyerno siya mapupunta. Ina nyo. Tuloy. Pahayag mula sa kampo ni Go. Pero wala pa itong sagot sa ngayon. Una na rin tinanggi ng senador noong 2018 na hindi raw lumalapit ang mga kamag-anak niya sa kanya para maglakad ng anumang proyekto o kontrata sa gobyerno. Alam ka namang aminin mo, Bugok, hindi raw malapit yung mga kamag-anak niya sa kanya. Puta, kita kayo. Mag-collab na tayo. Buisit. Dapat, mga friend, meron hong makulong. Hindi yung puro imbestigahan, ang istigdo, tapos iba-blacklisted, hindi na maano, wala ho yan. Lalo itong si Mr. Malakupit, anak na mo, bilyon-bilyon na panahon ni Digong talaga nagsawa ang puta lahat ng mga sindikato na to. Grabe. No? Birthday na birthday ko, iita ulong Jeff Ramos na, shout out. Jokiano, shout out. Happy birthday, God bless, Karok. Salamat, salamat. Rolando Salazar, shout out. Happy birthday, bro. Salamat, salamat. Talagang mabait ni Lord. Oo. Bising Sai. Hindi dahil sa kahayupan mo, hindi ako mapupunta na, hindi ako magbablog totoo. Hanggang ngayon, wala pa yung mga friend, yung desisyon ng kagalang-galang na judge namin dito tungkol dyan sa na yan. Oo, ewan dasal na lang. Temari Bernardo, shout out. Para sa akin, Sir Rox, malaking kinalaman ni Don Don dahil siya nagtututo kung sinong dapat papatayin at mga kapatid niya ang kumukuha. Para sa akin, mas malaking kinalaman ni Duterte sa krimen sa missing sa Bungero. Mas kriminal si Digong na halos inamin niya na isa sa mga sona niya kumpara kay Atong Ang. Niwala ako sa idyan. Danny Lopez, shout out. Ako kasani 60 na nung August 14. Oh, belated. Happy birthday. Magkapaano pala tayo Danny Librado Ludovico. Blessed Sunday morning, Karox, and all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Okay lang, Karox. Kahit halo-halo anyway. Happy birthday and more to come. Salamat, Librado. Friend Shervin Sapeda, shout out. Chris Ansen, July 7, Alcantara, shout out. Rebma Apolinar, my friend. Ang dami kong friend, no? Mabait talaga ni Lord. No? Sabi ni Tia Deli. Muli po'y bumabati po sa iyo, Sir Rox, ng isang mainit-init na happiest birthday at happy fiesta sa pagdiriwang ng pistahan ng Malapoong San Roque. Sana all, Sir Rox, may ka-birthday tulad sa iyo. Di nakakapagtataka. Ayaw mong maligaw ng landas. Meron kang palaging bantay sa likod mo. Totoo yan, friend. Wag ka na daw luloko-loko, Sir Rox. Malupit na pitik sa tenga ang aabutin mo. Anyway, sa topic ko po today, Sir Rox, yan ang mga sinasabi ko Talaga tong aming si Blackjack ng Cavite, Sir Rox, mukhang mabubuslot na naman. Blackjack, Oh. Mabubuslot na naman at mukhang isang malupit na hari na naman po kami ng sablay, tawa ka ng tawa, Tia Delica Nako naman, Sir Bonjing, ano na naman po yung palabas natin? Ayan, sir? Magkakalat na naman po ba tayo ng isang malupit na naman nakahihiyan? Ubod ng tikas at yabang po natin nung una. At talagang asang-asa po kami lahat at buong taong bayan sa iyong paninindigan at sa kwento mo na parang ang ending po yata naging balitang kutsero at usapang barbero. At mukhang papuntang butata na naman po yata tayo, Ano po, Sir Bonjing? Naku naman po, sir. Puro lang po tayo palaging umpisa. Walang kalatoy-latoy, walang katorya-torya, at walang kamatayang Dear Ate Charo.
na naman yata tayo niya. Ano po, sa press con, palagi kang bida. Taong bayan, sobrang bilib. High spirit, umaasa. Sobrang tagal, ano na ba? At ang target mo nasaan na? Sir naman, umayos ka. Istorya mo, puro nga taong bayan, nagdududa. Tanong nila, magkano ba? Tiga Deli ka taga sa inyo yan Pati ako bilib sana. Kala ko totoo na. May saludo palakpak pa. Super proud, super happy. Tunay akong Kabiteña. Pero ngayon malabo. Tawa ng tawa emoji Hot topic mo at istorya. As usual daw, basura na. Whistleblower, umaasa. May dagdag pang ebidensya. Mga sangkot ay laya pa. Puro big time. Nakakosa. May general pa na kasama. Ang tanong, lulusot ba? Puro astig na di Campanilla. Puro astig na di Chapa. Ginagapang ebidensya. Mahal na sir na Rimulya. Baka pwedeng kumilos ka. Impong ba siyang nasusura sa aksyon mong bahala na. Tia Denny, lalayas na. Init ulo. May topak na. Sa inyo po'y goodbye muna. Bukas ulit magkikita-kita. God bless po, Sir Rox. Palagi ay mag-ingat ka. Ikaw din dyan, friend. At shout out sa buong pamilya mo, friend. Sa totoo lang. Elizabeth Scarre. Sir Rox, yung mga Duterte senator na yan, hindi naman sila naandyan para sa bayan. Totoo yun. Kita-kita naman ang mga kulay ng mga yan. Mga mukhang pera at sarili lang nila ang interest niyan. Interest kaya sila nandyan. At para protektahan ang pamilyang Duterte. Yan ang misyon nila dyan. Kakahiya kayo. Anong kakahiya sinasabi mo, Elizabeth? Meron ba silang hiya? Elizabeth Iscari, ito. Happy birthday, Sir Rox. Wishing you all the best. Salamat, Elizabeth. Romeo Calusa, shout out. Happy birthday. Karox, happy birthday sa iyo. God bless din sa pamilya mo. God bless, Romeo Calusa. Miguel Edwin, Mike, shout out, my friend. Happy birthday, Karox, and more to come. No comment most time, pero nandito lang naman ang mga warriors na laging nanonood. Happy birthday ulit, God bless. Salamat ulit, my friend, sa totoo lang. Laking bagay. Oo. Kalatni, happy birthday, Kasani. May you have a good one and a blessed one. Uy, salamat, Kalatni, oo. Bay talaga ni Lord, no? Ito lang. Susan de la Cruz, shout out. Happy birthday, Karox. More blessings. Salamat. Oo. Romeo Calusa ulit. Karox, mukhang lumalamig na ang usapin sa missing sa Bungero. Sir Rimulya, ano na? Nagbayad na ba si Atong Ang? Balato naman dyan. For the boys lang. Nandito pa kaya? Sekretary. Yang aarestuhin, ha? Mary Lebron, no? Good morning, Sir Rox. Sorry dahil tinawag kitang Boss Mike kahapon. Noise keeping ads. Hindi, okay lang. Sino bang Boss Mike? Si Mike Cervera? Kaibigan ko yun. Oo. Nagkahiwalay nga lang kami kasi Lenny ako, bongbong sila. Oo. Sabi yan sila Takeru Miyamoto, Anak Aboy Paraiso. Babait po niya, sa totoo lang. Pero ingat kayo mga friend, ha? Tuwan-tuwa kayo, mamaya, hindi niya, mabigat yan. Yan Davao Mafia sinasabi ni, ni Senator Trillanes, mabigat yan. Mag-isip din kayo para sa minsan. Mag-ingat kayo mga boss, mga friend. Ha? Supreme Court nga,
Hindi sila matable. Ha? Tuloy natin kay Mary. Talaga naman ganyan ang mga Pilipino, imbis na hulihin muna yung suspect bago investigasyon. Pero nauna muna ang investigasyon, kaya may chance na suspect na tumakas o kaya babalik na rin ang kaso lalo na pag matataas ang tao na involved. Ganyan kahina ang batas sa Pilipinas. Naniniwala ako sa iyo, Mary. Adorasyon di Maranan, shout out, Romeo ulit o Karox. Si BP natin, nagpunta ng Kuwait, nagkalat na naman. Oo nga, napanood nyo ba? Puta, hindi nahihiya, ano? Isa lang ang masasabi ko dyan. Tiyak yan, tawagin naman tayong mga Alibaba, mga Arabo, number bull. Oo, tawag. Bakit Napunta ka ba ng Saudi? Oo. Nung nandun ako, 1982-84, Alibaba nga ang tawag. Mga Pilipino, putay. Grabe. Mary Lebron ulit to. Birthday mo pala, Xerox. Happy birthday. Salamat. 69 na ako, mga friend. Okay na ako siya. Susunod, palakol na. Oo. Romeo ulit to. Ay, kinang Sara. Kurang kati pa yubet. Kurang kati pa ubet. Magkatoy ta ramananti buto ti igurot. Yun. Brother Elias Isyo, shout out. Nakaalala si Brad, oh. Marilo Pabianak, shout out, Happy birthday po tayo, Roque. Enjoy your special day. I wish you good health always. More blessings, more subscriber too. And most especially, maging positive and decision ng judge in favor of your family. God bless you po. Salamat na ka. Marilo Pabian ulit, oh. Nawa naman hindi puro preskon lang bandang huli. Matatakasan lang ng may sala. Kawawa naman ang mga pamilya ng nawawalan sa bungero. Kung mauwi lang sa mga maliliit na tao, mapaparusahan. At yung mismong ulo, malaya pa din. Yun nga yun, Yun nga yun, Shout out, Jane Labayna. My friend. Nandiyan ka pa rin ba sa dagat, Mission accomplished, mga boss. No? Hanggang bukas po muli. John Dimango, shout out, my friend. Hanggang bukas po muli, mga boss. Dasal. Salamat po muli sa mga bumati sa aking kaarawan. At doon po sa mga nagbigay. Maraming salamat sa inyo, mga boss. God bless. Bahala na si Panginoon na ibalik sa inyo kung ano man. Pastor Jun Lagon, kailan ba tayo ulit magkikwentuhan? Sumakit, sa totoo, pre, no. Sumakit yung ko. Puso ko doon sa pinagkwentuhan natin na yun. X-rated. Okay na ako, Japan. Sabi nung misis ko, pre, kwento ko lang. Ayoko na sabihin sa mga subscriber natin kung ano yung napagkwentuhan natin dahil kinwe. Alam mo, habang nagkikwento tayo, Pastor, tawa ng tawa yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, sika. At na ano ka dyan, may blood ka dyan. Sabi niya, tawa. Ay, nako. Sige, good night, mga boss.